Anyway, first, ang ang reference po natin doon ay doon sa Philippians 3, chapter 3, verse 12. Not that I have already attained or am already perfect. Kung bubuuin po yun, ibig sabihin na hindi na porke natanggap natin, akala natin, perfecto na tayo. Next slide, please. Sister Pinet. Is it a trap to presume that God wants to make us perfect? Specimens of what we can do, God's purpose is to make us one with Himself. Ibig sabihin po pala noon na gusto niya na mabuhay tayo na parang sabi nga ni Pastor Bida, kilos Diyos, hindi kilos tao. Yung pong gusto niya i-emphasize niya. The emphasis of holiness movements tends to be that God is producing specimens of holiness to put in His museum. Hindi naman po bibig sabihin na ang bawat isa sa atin ay maging santo na nagpo-produce ang Panginoon ng santo para lang i-display niya, hindi po ba? Kasi sasabihin niya, ito, naging perfectong anak ko. Kanya ano. Next slide, please. If you accept this concept of personal holiness, your life's determined purpose will not be for God. Ganun po pala yan, ano? Pagka yung pinilit natin na maging holy tayo, na yung sapilitan ba, na mas kinaalam natin may kasalanan tayo, we see to it na gusto natin gayahin yung ano ng Panginoon eh. Pero hindi po mangyayari yan. But for what you call the evidence of God in your life, how can we say it could never be God's will for me to be sick? If it is God's will to bruise His own Son, why shouldn't He bruise you? Di nga po, no? Ang anak niya namatay, yung agony sa cross, sa Calvary ni Jesus Christ, na ano, no? That nagawa niya sa anak niya. Eh, ba't tayo? Hindi bang nangyari? Yun po ang tanong ni Oswald Chambers. Next slide, please. What shines forth and reveals God in your life is not your relative consistency to an idea of what a saint should be, but your genuine living relationship with Jesus Christ and your unrestrained devotion to Him, whether you are well or sick. Yung may sakit tayo, kay wala, ang devotion natin sa Kanya should be the same, yung consistent, walang pagbabago. Ano po? Next slide, please. Yun. Christian perfection is not, never can be human perfection. Christian perfection is the perfection of a relationship with God that shows itself to be true, even amid the seemingly unimportant aspects of human life. When you obey the call of Jesus Christ, the first thing that hits you is the pointlessness of the things you have to do. Yung parang wala, no? Nag-obey tayo sa Panginoon Diyos, pero ang unang isipin natin, bakit? Parang walang patutunguhan ng gagawin natin. Yun pong ano ni Oswald, kanya, all we have to do is to be obedient and perfect sa Panginoon Diyos. Kaso, kaya po ba natin yon? Next slide, please. The next thought that strikes you is that other people seem to be living perfectly consistent lives. Such lives may leave you with the idea that God is unnecessary. Wow, hindi siguro. Hindi po magiging unnecessary ang pingin ng Diyos. That through your own human effort and devotion, you can attain God's standard for your life. In a fallen world, this can never be done. Kamukha ngayon, we are in a fallen world. Ang daming
Dami na pong mga kung ano-anong mga lumalabas na uh, na nasa Bible, yung mga prophetic signs at saka yung mga prophetic sayings na nagsasabi na magkakaroon tayo na isang perfectong pero it will be an antichrist. Next slide please. Yan po, ito ang maganda rito kay Ezekiel na I'm called to live in such a perfect relationship with God that my life produces a yearning for God in the lives of others, not admiration for myself. Yun po, wag natin, hindi yung pansarili lang natin, di po ba? Mas maganda yung tinawag talaga tayo ng Panginoon Diyos na yung buhay natin ay lagi natin siyang hahanapin at ang ibang tao ay magkakaroon ng pagmamahal sa ating Diyos, hindi sa sarili natin. Thoughts about myself hinder my usefulness to God. God's purpose is not to perfect me, to make a trophy in His showcase. He is getting me to the place where He can use me. Let Him do what He wants. Yun, kung ano po, yung sinasabing na hindi po ba doon sa Lord's Prayer, let your will be done. Your will be done, O Lord. Susunod kami sa iyo kung ano ang gusto mo sa amin. Kanya hindi po magiging perfecto buhay natin kung hindi natin susundin ang kanyang kagustuhan. Next slide, please. Wisdom from Pastor Oswald. The Bible is the only book that gives us any indication of the true nature of sin and where it came from. Alam na alam po natin, di po ba, na ang Biblia, nandiyan po lahat eh. At saka kung paano tayo nagkasala, yung kasalanan ni Eva at ni Adan, na ano sa atin, what you call, yung curse na yon na nasalin-salin sa atin hanggang sa mga kamag-anak natin, hanggang sa atin. Pero yung ginawa ng Panginoon ng Diyos natin na binigay si Jesus Christ, ito pong ano to, the Bible is the only book that give us an indication of the true nature of sin, where it came from. Alam na natin, di po ba? Na binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng greatest gift in our life. Yung greatest gift niya, si Jesus Christ, who died in the cross, in Calvary. Yun po yun kanya alam natin eh. Kanya yung, yung pagkatao natin, hindi po natin kamukha nga po na sinasabi ni Pastor Abida, magkilos Diyos tayo, magkilos tao. Allow me to have a short testimony na po. Itong perfection of life na what you call this, ay sandali lang, ano po, naglolobat. Sandali, Sister Peneto, sandali lang po. Ate Finet, ikaw muna po ha. Thank you po. Hindi. It's about po eh. It's about yung sandali lang. Oh Lord my God. Ito na po. In personal testimony ko po, yung po bang yung nangyari po kay Ate Olive na all we thought, lahat okay, di po ba? Lahat. Hindi natin, hindi alam na
kasi po yung palang sakit niya. Unang-una sa binti. Alam na alam niyo po yun, di po ba? Na pinag-pray natin siya dahil sa legs niya. Ngayon po, nung na Sunday po, nabigla po kami. Although, wala po sa, we did not expect na the result will be like that. Kanya lahat po kami buong pamilya. Although we were not devastated, siyempre kapatid po namin, yung po napakasakit sa kalooban, kapatid mo, na napakabait, ibig sabihin, alagad ng Panginoon Diyos, nagsisilbi. Kanya, ito po yung lesson natin ngayon, yun po ang ano ko yung Christian perfection. Kanya hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. Bakit mo ginano na ate ko? Hindi ka naman niya nagsisilba sa iyo. Hindi po ba yung mga question na gano'n na which is against the rule o sa law ng Panginoon? Never question His sovereignty. Alam po natin yung kanya lang. May pagkakataon na yung nga po nangyayari na pero kung makikita niyo po si Atolib, alam po namin eh. Wala po yun eh. Hindi si Miss, wala po siya sakit eh. Kaya tinanong namin, kinausap namin, may nararamdaman di po ba pag may cancer, something like that, merong campaign na nararamdaman. Wala daw. O, how about yung ano mo? Wala. At saka ang pagkain niya, yung pa rin po, as usual, malakas kumain. Sabi nga ni Pastor Edric at Tita Olive, ang lakas mong kumain, Ninang. O, ganun pa rin po ang ano kanya lang. Ang nakakasakit po ng dibdib, yung kapatid mo na wala namang kasalanan or whatever, something like that happened. Ibig sabihin po, may question, di po ba? Allow me kung you will agree with me. Bakit, Lord? God, bakit? Bakit siya pa? Hindi po ba? Kumisang gusto nga, ba't hindi si ano nagkaganon? Napakasama ng taong yon. Bakit si Ate Olive pa? Hindi naman po tayo ganon as a Christian. Kanya all we have to do is to pray for her. Yun po ang naano sa akin, na-touch po ako kanya. Nga po, ipapasalamat din ako dahil unang-una, nakilala ko kayong lahat dahil sa kanya. Nakilala ko tong daybreak. Natuto ko lahat dito sa inyo. Totoo po yan. Kanya, hindi po ako perfect na Christian, pero I'll try my best. Sundin yung sinasabi ni Pastor Oswald at saka yung gusto ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Yun lang po. Thank you po for sharing, for allowing me to share. Glory to God in the highest. Amen. Amen. I'm sure iba din na yung nakita kay Sister Olive. Opo. I share with you. Like si David. Si David, he also asked many questions kay Lord. But it was a question of meaning, not doubt. Mm. He was being honest din kay Lord. Yun lang yun, naging honest siya. Ako din, nalungkot ako doon sa result no biopsy. But, di ba nagbabalik Sa akin nagbabalik yung mga salita ng Panginoon. I think in 1 Corinthians chapter 10, na hindi daw tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Amen. Kaya pinayagan ng Lord si Ate Olive to go through that health challenge. No po. Maring sa iba siguro hindi challenge siya kasi cancer Oo nga po. Sabi nga ng lesson natin is my take on our devotion is one way of perfecting our relationship, our intimacy with God is by allowing some situation To happen. that we do not expect. No, we do not expect.
At tama din po kayo na we have no right, we, we are not in a position to question the Lord, but we can be honest with Him sa nararamdaman natin. Kasi yun naman ang gusto ng Lord. So, salamat Brother Virgil Welcome sa po. pag-share. Sister Pinette, would you please show the slides? Ngayon po ay Tuesday, government. No? Bagaman every day, halos pinagpe rin natin yung government. Pero ngayon ay bilang focus natin pag Tuesday is government. I would like us we will not pray for our government, but we will ask for forgiveness on behalf of our government. Amen. Kasi sabi ko kasi na-bless ako ng Winwatch kahapon na doon sa 2 Chronicles 7:14 na My we people. should seek His face and turn from our wicked ways. So ano ba bilang Pilipino, bilang miyembro ng mamamayan, ano bang dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos sa pangalan ng Pilipinas? At isa nga dito ay yung hindi natin pagiging matuwid sa kanyang mata, hindi tayo matuwid sa pamamahala, hindi tayo disiplinado sa maraming bagay. Marami tayong mga idolatries, no, sa bansa natin. Bagaman we are Christian nations sa Asia, pero yung pagiging Kristiyano natin, hindi yung nais ng Diyos. Kaya po sa loob ng 1 minuto, hingi tayo ng tawad sa Diyos sa pangalan ng Pilipinas. Hingi natin ng tawad sa Diyos sa ngalan ng ating gobyerno upang lubusan tayong pagalingin at pagpalain. And then tatapusin ko po sa panalangin. Sige po, tayo po ay mag-unmute kung maaari at ipadinig natin, ipaabot natin sa ating Panginoon ang ating pagsisisi at ang ating paghingi ng tawad sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, Father God, we come to you. pinupuri ka na, With pinapasalamatan ka na. hearts Sa katapusan, Patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan. patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming Lord. Forgive all our mistakes. Sa aming gobyerno, Hindi naging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Sinungaling na hindi paggawa ng tama. Oh, Holy Kawalan Spirit, ng justisya. we humble down before you and asking forgiveness in behalf, O God, of this nation. I speak, Lord God, hallelujah, your Holy Spirit to move in every corner, O God, of this nation, Father, Luzon, Visayas, and Mindanao. Heaven, Father God, hallelujah, in every area. Thank you so much for forgiving, O God, our nation, for forgiving, O God, hallelujah, Heaven, Father God, the leadership, O God, of BBN, Lord, in Jesus' name. Thank you so much, Lord God, for forgiving from, Lord God, legislative, jurisdiction. release your word, Jesus. Lord. Clear your word. I speak, Lord, asking forgiveness. Holy God, release forgiveness. Lord, in our nation, release forgiveness in every provinces, Lord, every towns and barangay. And as, Lord, your people, chosen people, we ask also forgiveness sa lahat ng pagkukulang namin, Lord. In Jesus' name, right now, Holy God. Thank you for this. Ayon po sa pangalawang Kronika, Kabanatang 4, mga talatang 14 at 15.
Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Aming Diyos, sa ngalan po ng Bayang Pilipinas at ng aming pamahalaan, sa ngalan po ng aming mga leaders mula sa executive branch, legislative branch, judicial branch, hanggang barangay level, Panginoon. Humingi po kami sa iyo, Panginoon, ng pagpapatawad, paglilinis sa mga kasalanang aming nagawa, hayag man o hindi. Patawarin mo, Panginoon, kami sa aming hindi pagkilala sa iyo bilang Diyos, sa hindi pagkilala sa iyo na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo po kami, Panginoon, at pagalingin mo kami dahil marami kaming piniling mga Diyos-Diyosan. Patawarin mo kami, Panginoon, mas pinahalagahan namin ang aming sarili kaysa sa iyo. Patawarin at linisin mo kami, Panginoon, sa aming kakulangan ng disiplina, sa hindi namin pagrespeto o pagsunod sa mga batas, nasyonal man o lokal. Patawarin mo kami, Panginoon, sa simpleng batas na no parking, no loading and unloading, subalit ginagawa pa rin namin, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa aming pagsisinungaling, maging sa simpleng pag-fill out ng form. Binabago ang edad, makapasok lamang sa trabaho. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa hindi namin pagiging tapat sa mga itinakda ng aming saligang batas. Patawarin at pagaling mo, Panginoon, ang aming mga member ng executive branch ng kabinete ng aming Pangulong Marcos Jr. Bagaman, Panginoon, hindi pa po ito napapatunayan, subalit nagkaroon di umano ng kolaborasyon sa hindi paggawa ng tama. Sa ngalan, Panginoon, ng aming mga mababata sa mataas at mababang kapulungan na ay naglagay ng malalaking halaga ng insertion sa national budget. Panginoon, patawarin at pagalingin niyo po kami sa hindi namin pagsunod, Panginoon, sa iyong banal na salita, ang Biblia, na nagtuturo sa aming maging matuwid, may integridad at may katapatan. Lord God, ang Pilipinas po ay kinilalang Pearl of the Orient Sea, perlas ng sinilangan. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi kami naging mabuting katiwala ng aming mga natural resources. Pinabayaan po namin ng aming mga kagubatan. Nagkaroon ng maraming mga kaingin. Nagkaroon, Panginoon, ng mga illegal na mining. Lord, patawarin niyo po kami kung hindi kami naging mabuting katiwala ng aming karagatan. Lord God, inakin po namin ang iyong salita na kung ang bayan na iyong pinili ay magpakumbaba at manalangin at hanapin kayo at talikdan ng kasamaan, Lord, diringgin mo po kami. Sa araw-araw, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba at nananalangin. At patuloy kayong hinahanap namin, Lord God. Patawarin niyo po ang bansang Pilipinas. Patawarin niyo po kami, Lord God.
Kami, Panginoon, sa iyo ay nagpapakumbaba. Lord, kayo lamang ang susi upang ang bayang ito ay makaahon sa hirap, makaahon sa kaguluhan, makaahon, Panginoon, sa katiwalaan. Lord, forgive the Philippines. Forgive the Philippines, Lord. Forgive us, Father God. Forgive us. And Lord, according to your word in 1 John 1:9, Panginoon, na kung aming ipahayag ang aming mga kasalanan sa iyo, makaasa kami na kayo ay tapat at matuwid na magpapatawad sa amin. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong pagpapatawad. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pangalawa po ay Amen. Amen. dalangin natin ang mga may sakit. Paano natin higit na may papanalangin ang mga may karamdaman? Paano natin ito hihilingin sa Panginoon? Sa araw na ito, ang idalangin natin ay yung kalagayan ng ating kaluluwa at espiritu. Kasi susunod na doon yung katawan eh. How is our soul and our spirit? And of course, kasama doon yung ating mind. Let us pray for very sound mind, a very steady emotions, and intimacy with the Lord upang hindi man tayo, lalo na sa iba na dumadaan sa pagsubok, itaas natin sila sa Panginoon that we will continue to believe, claim, and receive God's miraculous works. Let us trust God's timing. Alam natin, no, for many days, inantay natin kung ano yung magiging result ng biopsy ni Ate Olives. Alam ko may dahilan kung bakit ganun katagal. But again, we trust the Lord. But again, we know that nothing is impossible with God. Let us cancel cancer. Let us cancel cancer. Ano man siyang stage. Let us cancel cancer in the name of Jesus by the blood of Jesus Christ. Kaya po, after 1 minute, may I request Sister Lydia to close this prayer. I-lay hands po, i-stretch natin kamay natin dito sa listahan ng mga pangalan na ito. Na po, let us stretch out our hands in the gesture of agreement and faith. After 1 minute, and then Sister Lydia will close. Sister Pinette, can you play the 1 minute timer, please? Thank you. Hallelujah. Yes, Father. Yes. Our Ngayon pa lang, Yahweh, Panginoon Rapha, Lord, dinideklara namin, O God, the Lord, ang Creator kagalingan, Panginoon, of sa aming mga everything, kapatid na mayroong Creator of our karamdaman. lives, Bawat Lord. isa sa kanila, Lord, we believe in Salamat, the Sir, kayo power, ang gumawa. Panginoon. Kayo You've ang put, lumikha Panginoon, you've placed ng in lahat ng prayer. We believe in the power that you have placed, Ang Panginoon, may Lord, mga on the tumor, unlaying on of the hands, Lord, Panginoon. you And that's restore, exactly what Lord, you're doing now, Panginoon, in all people's, sicknesses, O oh Lord. God, ang bawat You Lord, nurse it, Panginoon, O Lord, Lord. yung power, We, Panginoon, na ang nasa, bawat mga nasa iyo, created aming Panginoong Jesus, Panginoon, we Lord, cancel over nagpagaling ng that mga may all sakit, Lord. sicknesses, O ang You Lord have God, passed it on na to us. You nakasulat have dito, given us Panginoon. authority, The Panginoon, screen, Lord, O alam Lord, na to use the same and we power, release Panginoon, Lord. your We total have the Holy healing and Spirit in us, restoration ang Lord. bawat mga And matang we sa will, you lahat tumalab want us to ng exercise karamdaman, this, Panginoon, sa Lord, with lahat, firm Panginoon. ang faith, bawat O may God, sakit sa to Pamagitan ng lift up salita mo, each one of Panginoon, them, we speak Panginoon. life, Lord. ang Hindi nang Aming ulit,
mga kaluluwa, Tunica, O Panginoon, Panginoon, at Pastor Espiritu, O Thank you, Lord Lord. God. give us Forgive the us, O Lord God. minds, Patawarin, Panginoon, the Panginoon, ang mind, lahat ng the aming sound mga mind of pagkakasala. Jesus Christ, And I Panginoon. believe through your Trust forgiveness, O to Lord God, trust you 100%, mag-overflow, Panginoon. Panginoon, ang Lord, tunay na that you kagalingan na are nagmumula doing sa inyo. everything, Panginoon, Thank for you, the O Lord, good in of this your day. We children. receive In and we Jesus' believe, O name, Lord God, amen. the Amen. answers to all our prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, Lord, you are our Jehovah Rapha, Panginoon, our great healer. Panginoon, sa aming physical na katawan. We pray also po, Panginoon, ang aming spiritual, emotional, relational po, Panginoon, our mental po, Panginoon, ang aming isip na ito po, Panginoon, na siyang nagpapabigay din ng sa amin po, Panginoon, ng anxiety. We break those, Lord God, na mga stress, anxiety, depression, o Panginoon, sa aming physical na katawan. Oh Lord God, nothing is impossible with you for those who believe in you, Lord God. At Lord, lalo na doon sa mga anak nyo na merong karamdaman at dalangin ko po, Panginoon, na gaya kanina sinabi, kinakancel namin ang lahat ng any sickness, infirmity, affliction, cancer cells, diabetes, heart problem po, Panginoon, liver po, Panginoon, pancreas, in Jesus' name po, Panginoon. We lift up to you po, Panginoon, ang lahat ng ito. At any, Lord God, na Lord, yung nagpapahirap sa physical, mental sa aming Panginoon na ito, Lord God. Lalo na sa spiritual life namin po, Panginoon, ay talagang sinusubok yung aming pananampalataya. Lord, we stand firm po, Panginoon. Basta, Lord, nandyan kayo sa piling namin. Kasama namin kayo in every areas of our life, Panginoon. Every day, anywhere, everywhere po, Panginoon, ay nandyan po kayo sa piling namin. Ay siyang nagbibigay ng lakas sa amin to fight for us this sickness, infirmity, affliction, at hindi na po sila Lord God, na makaka-destroy, makaka-distract sa amin po, Panginoon, Lord. Especially, Lord, sa buhay ng aming mahal namin si Ate Ori po, Panginoon, at sa mga nakalista pa, Panginoon, dito. Thank you, Lord, for restoring, for healing, for complete healing po, Panginoon, for reviving us, for giving us strength, for giving us life, for giving us hope, for giving us comfort, for giving us, Lord, na your Lord, yung embracing us po, Panginoon. Especially those, Lord God, na dumadaan din sa, Lord, yung grieviness, Lord, yung sa lungkot, sa, Lord, yung mga nangyayari sa kapaligiran namin po, Panginoon. Heal us, O Lord. Heal us. Heal our land. Not only, Lord, the Philippines, all over the countries po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Heal our government also, Lord. Heal our land. Heal our families. Heal our relations po, Panginoon. Especially, Lord God. Heal our relations to you, Lord. Let us turn our eyes, our priority with you po, Panginoon. At hindi kami aasa lamang sa isang tao, kundi sa inyo lamang po, Panginoon. Dito tuturuan niyo kami talaga na lumapit sa inyo. Dumulog kami sa inyo po, Panginoon. Hindi sa kaanuman pang Panginoon na pinangahawakan namin po, Panginoon. Only you, Lord God. Only you, Lord, you can turn
this miracle po, Panginoon, Lord, na mga nangyayari. You can reverse po, Panginoon, yung mga nangyayari nito. Kaya niyong baguhin ang lahat ng mga sitwasyon na dinaranas namin po, Panginoon. At Lord, we lift up to you, Lord God. Si Cheryl po, Panginoon, bukas ay naka-schedule siya ng surgery po, Panginoon, at kiniklaim po namin ang inyong mighty hands sa lahat ng gagawin niyo po, Panginoon, lalo na po yung mag-undergo sa mga therapy, sa surgery po, Panginoon. Hawakan niyo po, Panginoon, ang mga kamay ng mga manggagamot at pati na po, Panginoon, yung mga instrumento, hospital po, Panginoon, at yung mga gamot na gagamitin po, Panginoon. Lord, take over po, Panginoon, sa lahat ng ito. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga ah, mga pamilya na tumutulong sa may mga karamdaman, nagsusupport at nagbabantay. Give them, Lord, strength. Give them courage also, Lord, to fight this, oh Lord God. At mahirap para sa isang pamilya na merong kaming nararanasan na katulad na ito, Lord God. Empower us, give us strength po, Panginoon. At Lord, palakasin niyo pa. Accelerate po, Panginoon, Lord, ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa na sa iyo lamang po, Panginoon, na makukuha namin ang lahat ng ito. Everything will fall into place po, Panginoon. At lahat ng ito ay merong purpose. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Thank you, Sister Lydia. Amen. Let us have a special focus on prayer for husbands and wives, for relational and spiritual strength. Sabi sa Ephesians 4:2-3, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kailangan natin ipanalangin ang mga mag-asawa sapagkat sabi nga sa Proverbs 22, train up a child in the way they should go. Who will train the children? Ang parents. No po? Paano magiging matatag ang family? Husband and wives. Kaya mga kapatid, let us pray for kung may kilala kayong couples na alam nyo na dumadaan sa relational challenges, couples na kailangan ng healing, na po, mention their names to the Lord. Again, for nothing is impossible with God. Tayo po ay manalangin after 1 minute and then I will close. Lord, thank you for We lift up to you, Panginoon, marriage every for husband, God. every wife, oh God. Thank you kasi Mga kayo po yung parents, oh God, Lord, may anda, na Panginoon. ikaw ang pangtuloy, Isang Panginoon, dibdib na pumili pinagsama. sa kanilang mga buhay. For So those today, parents, oh Lord, God, na hindi ka pa I declare nakikilala, Ephesians Lord, chapter magpakilala ka po sa kanila, oh 2 to God, 3. na sila, Be Panginoon, Lord, completely humble. kailangan nila kayo, Be Panginoon, patient, sa bearing with kanilang one another. buhay, Panginoon, di lamang Make every effort to keep bilang the mag-asawa, unity bilang couples, through the bilang bond. magulang, o God, na pinagkakakilaan mo, o God, ng mga Bawat anak, mag-asawa, na sila, Panginoon, Panginoon, lalaki at ang babae. mag-guide, o God, Kaya magtuturo ng ang bibig ng mga mag-aari because of pananampalataya, Panginoon, sa kanilang mga bagay, Panginoon, Panginoon, kakulangan. for Jeff and for Rain, O God, But and heal their relationship. with Lead love, O them, be Lord with God, them, guide them, O God, education. reveal yourself to them. Jesus. In Jesus' name, amen. Panginoon, kami po ay nagbibigay ng special focus sa mga mag-asawa na magkalayo, yung may mga long distance relationship. Some are partial long distance. Lord, we pray for strength, for stability of relationship. We ask God for more of patience, more of understanding, more of love, support.
more of the intention and the deliberate effort to maintain, sustain, strengthen, Lord God, ang relationship amidst distance, amidst problem. We speak healing, O Lord God, sa mga mag-asawa na dumadaan sa problema ng fidelity in the name of Jesus. Lord, we pray for healthier emotions, how to treat each other as couple in the name of Jesus. Lord, save couples whose relationships are on the rock in the name of Jesus. Lord, we speak, Lord God, the bond of peace. We speak in the name of Jesus that their hearts will overflow with joy, with gratitude, with love in the name of Jesus. Kasi, Lord God, who will train the children? It's the parents, Lord God. Lord, ganun din po, Panginoon, dalangin din namin ang mga mag-asawa na mga manggagawa, Panginoon. Lord, worldwide, Father God, we heard some accounts, Panginoon, na even mga renowned evangelists, pastors, Lord God, na nahuhulog sa tukso ng infidelity. Lord, we pray na i-cover niyo po ang lahat ng mga manggagawa, Panginoon, babae at lalaki. Lord, we also pray, Father God, for unity of mind and spirit amongst couples, Panginoon. Yes, Lord God. Alam namin na malapit din sa puso mo, Panginoon, ang mga taong pinag-isa mo, Lord God, in the name of Jesus. Amen and amen. Meron po bang magbe-birthday? Pinagpray natin sa Venus and Rob. Kung wala na po, tayo po ay pag-pray natin si Brother Virgil. Dahil siya po ay isang laiko, let us ask a pastor to pray for Brother Virgil. Pastor Queenie, can you please lead us in blessing Brother Virgil? Dahil siya ang ating leader. Thank you. Sige po. Brother Virgil, can you open your video? Holy Spirit, thank you for today, for your word. Thank you, Lord, for this privilege na marinig namin ulit, Panginoon, ang katotohanan tungkol sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Brother Virgil, Panginoon. And right now, Lord, I just want to release, O Lord God, supernatural strength, O Lord, total healing and restoration holistically, Panginoon. So, Brother Virgil, Tito, in my vision, just receive the power of God's word in your life. Receive. May inaabot po sa inyo ng Panginoon ang isang napakalaking Biblia. Amen. Kulay black yung cover at yung laki ng Bible na yun ay kapag pinatong po sa inyong mga kamay na nakabukas, lumalagpas po sa inyong katawan, no po. Amen. Ang laki-laki ng Biblia na pinapatong ng Panginoon sa dalawang kamay po ninyo, Tito Virgil. And I ask the Lord, bakit? So this is the right season, Tito, na gusto ng Panginoon na nguyain po ninyo ang katotohanan tungkol sa Kanya. Amen. And ito po yung divine appointment po sa inyo, Tito. To be an intercessor, Tito, ng lahat ng may mga karamdaman. And then, nakikita ko po na sinusulat po ninyo yung mga pangalan na may sakit. Unang-una, yung pangalan ni Tita Ninang Olive.
Yan po yung inyong divine appointment to pray for those who are sick, Tito Amen. Virgil. At ipaparanas ng Panginoon ang supernatural healing, miracles, kung ano po yung dinanas ninyo noong kayo ay dying, na halos mamamatay na, but by the grace of the Lord and His favor, kayo po ay pinagaling at patuloy na pinapalakas ng Panginoon. So Tito Virgil, yan po ang inyong divine appointment Amen. sa Panginoon, na maging intercessors po ng lahat na may mga karamdaman physically, mentally, spiritually, emotionally. So Lord, salamat sa buhay ni Tito Virgil, Panginoon, at patuloy na maging daluyan siya, Panginoon, ng pagpapala. Daluyan, Panginoon, ng apoy, ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. And Tito Virgil, the Lord is blessing your hands right now. Ang sino mang papatungan ng mga kamay mong yan ay makakaranas ng panibagong sigla, makakaranas ng pag-asa, makakaranas ng buhay, makakaranas ng kagalingan, at makakaranas ng tunay na kaligtasan in Christ Jesus. And Lord, I pray for his whole family ni Tito Virgil, Panginoon. Tito Virgil, hindi ko alam, pero mayroon kang kakausapin na isang kabataan, babaeng kabataan. Nakikita ko yung mukha niya. And God reminded me of your apo. Hindi ko alam, pero gusto ng Panginoon na kausapin niyo po siya one-to-one. Urgent po ito. Tanungin niyo po siya kung kumusta po siya. Kasi yung apo mong yan, Tito Virgil, meron siyang calling sa Panginoon. Isa po siya sa mga inanoint ni Lord as one of great intercessor. Pinaalala sa akin ng Panginoon, kailang by this time, meron siyang pinagdadaanan at kailangan niya po ng kausap. So, urgency, Tito Virgil. So, Lord, we pray, Panginoon, sa apo na yon ni Tito Virgil at sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Cover them, O Lord, with your holy blood. And I speak protection, Panginoon. And I speak sweetness, O Lord. Kaya sa araw nito, pagpalain niyo po ang buong sambahayan ni Tito Virgil, Panginoon, at ang buong pamilya, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen, amen. Thank you, Pastor Queenie. Brother Virgil, ano po naramdaman nyo na pinagpe-pray namin kayo sa pamagitan ni Pastor Queenie? May naramdaman po ba kayo? Opo. Ano pinaramdaman nyo, Brother Virgil? Na ano po yung parang goosebump po, parang ngayon ko lang po naramdaman to. Amen. Yung nagpre-pray si Pastor Queenie, may goosebump po. Yung, thank you, Pastor. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father God. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Daybreak people. Thank you. Mga kapatid, ito po ang word sa ating lahat. Hango sa Psalm 33:6. God is commanding miracles and wonders to happen in your life right now. Amen. Amen. God is commanding miracles and wonders to happen in your life right now. Ngayon po, tanggapin natin ang pagkapala ng Diyos ayon sa aklat ng Jude 24 hanggang 25. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Hesukristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. At lahat ng pinagpala ng Diyos, sabihin Amen. 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 Thank you, Brother Amen. Virgil. Praise God. Brother Virgil, sorry po, additional